Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito, tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating malapit na Jesus na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran at sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa aming minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved children, grandchildren, at sa lahat ng mga manugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At gayon din sa lahat ng mga webcast viewers po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Isang kagalakan para sa amin, mga minamahal, na kami po ay pinag-uukulan nyo ng pansin na para pakinggan ang ating pong banal na programa. Sa lahat ng mga kapatiran natin mag-isa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, na kayo po'y dinala ng mahal na Panginoon dyan, para kayo po'y gamitin na instrumento na makapag-akay ng kaluluwa. Purin pong ating pinakamamahal na Panginoon, manalangin po muna tayo, mga minamahal, upang minsan pa dumaloy ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapanong kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagsalangsang. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang ito'y maging makapangyarihan at langisan mo po. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nanonood, ang mga nakikinig. Malapang na bago matapos ang banal na programang ito, malapang matanggap na po nila ang kanilang kagalingan, lalo na po malapanginoon ang kaligtasan ng mga kaluluwa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Amin, kindly buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Roma, Kapitulo 18 hanggang 22. Kindly. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo'y 1, versikulo'y 18 hanggang 22. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating so that they are without excuse, upang sila'y wala ng maidahilan. Amen. Alam nyo, mga minamahal, ang panahon po natin ngayon, ang generasyon natin ngayon, sabi nga ng Roma 1.21, tayo po ay nasa generasyon ng ungrateful generation. Yung mga taong walang utang na loob. Ungrateful generation. Hindi po ako nagsabi niyan, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan. Sabi rito, mga minamahal, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila hindi nilwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mga mangmang nilang mga puso ay pinapagmadilim. Kaya nga sa darating ang araw, mga minamahal, sabi nga nabasa natin sa verse 20 ng talatang pambungad ng talata, sabi, upang sila'y wala ng maidahilan. Amen. Mga minamahal, lahat po ng paraan ginagawa ng Diyos para tayo maligtas. Ang mga propeta, pinadala niya, mga minamahal. Pagkatapos ng mga propeta, pinadala niya ang mga apostol. Pagkatapos ng mga apostol, mga minamahal, pinadala niya ang mga mangangaral, ang mga ebanghelista, ang mga guro, ang mga
iba't iba pang mga lingkod ng Diyos, maminamal, upang sila po ay makarinig ng salita ng Diyos at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi alam niyo, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, ito po'y hinihinging may karapatan ng Diyos. Demand yan ng mahal na Panginoon. Hinihingi niyang may karapatan. Bakit? Mga minamahal, kung halimbawa ikaw ay nakikigamit lamang ng lupa at kukunin na ng may-ari, wala kang karapatang tumutol. Amen. Demand niya yun. Kailangan ibalik mo sa Kanya. Tayo rin po, mga minamahal. Ang ating buhay galing sa Diyos, ang ating kalakasan. Sabi nga ng Biblia, nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Lahat na meron tayo ngayon, meron kang ari-arian, meron kang mga profesyon, ikaw ay merong matas na kalagayan sa lipunan, meron kang kapangyarihan, yan po'y galing sa Diyos. Galing po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng sinabi ng John 3:27, walang taong makatatanggap ng anumang bagay o ng kapangyarihan, malibang ito'y galing sa Diyos. Amen. Kaya nga, hinihingi niyang may karapatan ang paglilingkod. Ito lang ang gusto ng mahal na Panginoon. Gusto niya, mga minamal, na maglingkod tayo sa Kanya. Sabi ng Biblia, anong hinihingi sa iyo ng mahal na Panginoon, kundi ganapin mo ang Kanyang mga palatuntunan. Ibigin mo ang mahal na Panginoon Diyos, paglingkuran mo siya. Sapagat siya ang iyong buhay para sa iyong kabubuti. Amen. Yan, mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 10, verse 12 up to 13. Hinihinging may karapatan ng ating mahal na Panginoon Diyos ang paglilingkod. Ngayon, mga minamahal, kahit hinihingi niyang may karapatan ito, kasi isa po sa dakilang regalo ng Diyos sa atin yung tinatawag na free will, yung freedom of choice. Pero sabi niya, mga minamahal, piliin mo sa araw na ito. Binibigyan ka pa rin ng kapangyarihan, binibigyan ka rin ng malapang ng karapatan, piliin kung paglilingkuran mo ang Panginoon Diyos o hindi mo siya paglilingkuran. Kung pipiliin mo ang buhay o ang kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Pagpapala, sabi, at buhay, kung paglilingkuran mo ang mahal na Panginoon, iibigin mo siya. Amen. Sabi rito, basahin po natin yung mga talata. Dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 up to 13, at mamaya dito sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Hinihingi ng Diyos na may karapatan ang paglilingkod sa Kanya. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng Deuteronomio, kabanatang 10, talatay 12 at 13. At ngayon, Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Dito po sa Deuteronomio kabanatang 30, kabanatang 19 at 20. Sabi dito, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. 20, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Amen. Amen. Yan po, maminamalang sinasabi ng banal na kasulatan. Hiningi niyang may karapatan ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga darating ang araw, mga minamahal, sabi nga ng paksa natin, so that they are without excuse. Darating ang araw, maminamahal, wala tayong maidadahilan. Lahat ng paraan ginagawa ng Diyos para maligtas po tayo. Pinadala niya ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga apostol, ipinadala niya, maminamahal, ang mga mangangaral, mga ebangelista, ang lahat ng mga sugo ng Diyos. At ang kauli-ulian, sabi ng banal na kasulatan, is ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, salip magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito pong anak na tinutukoy dito, siya po mismo. Siya po mismo yan. Kung mababasa nyo sa Tito 2:13 hanggang 14, ang Diyos na tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na ibinigay ang kanyang sarili. Ibinigay niya yung kanyang sarili, ang Diyos na tagapagligtas. Kaya nga, yung ama na binabanggit at yung anak,
mga minamahal, ito mismo ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya nga, tayo po'y nasa tinatawag, mga minamahal, na ungrateful generation. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na bagamat nakikilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluluwalhati ang Diyos. Maraming mga tao ngayon, mga minamahal, pag inimbita mo patungkol sa Diyos, marami silang dahilan. Tignan nyo, dito sa Mateo Kapitulo 22, talatang 2 hanggang 5, ito po yung mga madalas dahilan ng tao. Pag patungkol sa gawain ng Diyos, mga minamahal, ang dami nilang dahilan, pero yayain mo yan, mga minamahal, sa birthday party. Yayain mo mag-basketball, yayain mo sa picnic, yayain mo, mga minamahal, sa beach. Hindi ka pa nagbibihis, nakasakay na yan sa sasakyan mo na una pa sa'yo. Amen. Pero yayain mo sa gawain ng Diyos para maglingkod sa mahal na Panginoon. Tignan niyo po, ano ang kanilang mga dahilan? Basahin po natin Mateo 22, talatang 2 hanggang 5. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 2 hanggang 5. Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naganda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihahanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Natapot hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Amen. Yan po, maminamahal, ang mga tinutukoy sa banal na kasulatan, mga minamahal, na ungrateful generation. Tayo po, maminamahal, ay nasa ungrateful generation. Pag yan, inimbitahan mo sa gawain ng Diyos ng kanya-kanyang mga dahilan. Ito pa yung mga dahilan nila. Basahin po natin Lucas 14, verse 17 hanggang 20. Ito pa yung ibang dahilan ng iba. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata po 14, talatang 17 hanggang 20. Dito sa talatang 17, at sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang magdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tignan, ipinamamani ko sa iyo na pagpamanhinan mo ko. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin, ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ko. Bete? At sinabi ng iba, bago kong kasal, at kaya nga hindi ako makaparoroon. Amen. Amen. Tignan nyo, mga minamahal. Kaya nga, totoo ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po'y nasa ungrateful generation. Sinabi ng Roma, Kapitulo 1, nabasa po natin kanina, mga minamahal, na sabi rito na bagamat nakikilala nila ang Diyos, bagamat nakikilala nila ang Diyos, ay hindi siya niluwalhati. Hindi nila niliwalhati, mga minamahal, nilang tulad ng Diyos, ni pinasalamatan man, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at mga mangmang nilang mga puso. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, darating ang araw, sabi ng Biblia, sapagkat ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit laban sa lahat ng mga kasamaan at kalikuan ng tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Darating ang araw, mga minamahal, magsisisi sila. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, wala na silang maidadaylan so that they are without excuse. Lahat ng kanilang mga excuses, lahat ng kanilang mga dahilan, mga minamahal, hindi na yan tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ang tao ngayon, mga minamahal. Imbitahan mo sa gawain, ang daming dahilan. Talagang yung ayaw ay gumagawa ng dahilan, pero ang gusto, gagawa yan ng paraan. Amen. Kung maaari, mga minamahal, lahat ng paraan gagawin yung dahilan yan para wag lang siyang makapunta. Pero imbitahan mo mag-basketball, talagang mabilis pa sa alas 4. Imbitahan mo sa mga birthday party, nandun yan.
Hindi ka pa nakakapagluto, nakaabang na sa kusina yan. Amen. Ayan po ang nakakalungkot mga minamahal sabi nga tayo po nasa ungrateful generation. At sabi ng Biblia mga minamahal, darating ang araw, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga tao na mga hindi naglilingkod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, may puot. May puot. Sabi ng Job chapter 36 verse 18, may puot. Kaya mag-ingat ka. Darating ang araw, maminamahal, ang pagtanggi mo sa Diyos, darating ang araw, ikaw naman ang tatanggihan ng Diyos. Lahat ng iyong mga alibay, lahat ng iyong mga dahilan, lahat ng sinasabi mong mga minamahal na paraan para papasukin ka ng Diyos sa karya ng langit, hindi tatanggapin yan ng mahal na Panginoon. Balang araw, tayo naman ang makikiusap. Balang araw, maminamahal, tayo naman ang makatatanggap ng rejection. At ang pinakamalaking rejection na makakamtan ng tao, mga minamahal, yung ikaw ay i-deny ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Yan, mababasa natin mamaya yan, maminamahal sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 24 hanggang 29. Pero basahin muna natin ang Job, chapter 36, tapos itaas natin ang verse 11. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 36, versikulo 18. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. 11. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ng kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Tignan niyo, maminamahal. Pag tinanggap mo, maminamahal ko, ang paanyaya ng mahal na Panginoon, hindi ka magsisisi. Amen. Kami, nung nakilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ako nakilala ko po ang mahal na Panginoon, ang edad ko ay 17 years old. Pero nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinagsisihan ko yung mga panahon na ako ay naligaw ng landas. Yung mga panahon na hindi ko nakilala ang mahal na Panginoon mula 16 years old, pababa, mga minamahal, pinagsisihan ko. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Ang dami kong oras, ang dami kong panahon, ang dami kong taon na sinayang. Bakit ngayon lang kita nakilala? Kaya darating ang araw, mga minamahal, sabi ng Biblia, wala na tayong maidadailan. Lahat ng paraan ginawa ng mahal na Panginoon para tayo maligtas. Marami mga tao ngayon, mga minamahal, pag ang edad nila ay 1 taon hanggang 12 years old, yan, mga minamahal, ang dahilan nila, too young to serve the Lord. Napakabata ko pa para maglingkod sa Diyos. Yung mga edad na 1 year old hanggang 12 years old. Pag nagkaedad naman yan 13 hanggang 21 years old, ang kakatwiran sa inyan, too self-sufficient to think about God. Hindi pa ako sapat. Hindi pa panahon para ako ay mag-isip ng bagay na patungkol sa Diyos. Pero pag yan nagkaedad na ng 22 hanggang 35 years old, mga minamahal, ang idadahilan naman sa iyo, too much happy to think about God. Napakasaya ko pa. Ito yung panahon ng edad na kinakailangan kong matikman ng kasiyahan. 22 years old to 35 years old. Pag nagkaedad naman yan ng 36 years old hanggang 55 years old, maminamal, ang idadahilan naman yan, too much busy to serve the Lord. Napakaabala ko, marami akong pinaalagaan, marami akong pinatatayong bahay, marami akong mga anak na kinakailangan pag-aralin. Too much to serve the Lord. Pero pag nag-edad na yan ng 56 years old hanggang 70, ang idadahilan na sa iyo, maminamal, too tired. Pagod na ako. Too tired to serve the Lord. Mahina na ako, amang. Mahina na, hindi na kaya ng katawan ko magpabalik-balik sa gawain ng Diyos. Pagdating yan, maminamal ng kamatayan. Ang Diyos naman ang magdadahilan sa kanila pag sila'y namatay na. Too late to think about God. Huli na. Amen. Huli na, mga minamahal. Kaya darating ang araw, pagharap natin sa harapan ng Diyos, ito ang mangyayari. Ikaw naman ang magdadahilan para papasukin ka ng Diyos sa karya ng langit. Pero sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Basahin natin itong Lucas 13, 24 hanggang 29. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po 13. Ang talata po 24 Hanggang 29. hanggang 29. Sabi dito sa 24, magpilit kayong
magsipasok sa pintong makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga agsisikap na pumasok at hindi mangyayari. 25, kung makatindig na ang puno ng sangbahayan at mailapat na ang pinto at magsipasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan at magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. At sa isasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. 26, kung magkagayoy, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan at sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagangalit ng mga ngipin, kung makakita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng mga propeta sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palabasin. 29, at sila'y magsisipanggaling sa silanganan at kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Balang araw, gagawa tayo ng iba't ibang mga dahilan para papasukin lang tayo sa kaharian ng Diyos. Sa ngayon, mga minamahal, ang ginagawa nating dahilan ay para hindi tayo makadalo, hindi tayo makapasok sa bahay-sambahan, para hindi tayo makapunta. Pero darating ang araw, ipagpipilitan natin ang sarili natin para makapasok sa literal na bahay ng Diyos, doon sa kaharian ng langit. Amen. Ngayon, ang dami mong dinadahilan para hindi ka makarating sa bahay ng Diyos. Yung bahay ng Diyos dito sa lupa, yung bahay-sambahan. Pero darating ang araw, ikaw naman ang magdadahilan para papasukin ka doon sa kanyang bahay sa langit. Sabi ng banal na kasulatan, in my Father's house are many mansions. Amen. Katulad ng mga tao rito, maminamahal, ito po'y literal na nakasama nila ang mahal na Panginoon, yung mga taga-Israel. Ito'y tinutukoy dito yung mga taga-Israel. Talagang literal nilang nakasama. Nakasama nilang kumain. Sabi, nangaral ang mahal na Panginoon sa kanilang bayan. Nakasama nila, nakasabay nilang naglakad. Nakasama nilang nakainom. Sabi, kami nagsikain at nagsiinom nakasama mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Literal nila, maminamahal, nakasama ang ating mahal na Panginoon. Talagang sa lugar nila nagkatawan tao ang ating mahal na Panginoong Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Naglakad siya sa lupa, sa Israel. Pero darating ang araw, itong mga taong ito na tumatanggi sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila naman ang gagawa ng paraan para papasukin sila sa kaharian ng langit. Pero sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsilayo kayo mapagawa ng katampalasanan. Hindi ko kayo nakikilala. Ito po ang pinakamasakit na rejection na mararanasan ng tao, mga minamahal. Yun lang i-deny ka, mga minamahal, sa US Embassy. Talagang halos gusto mo nang magpakamatay. Yung i-deny ka, maminamahal, na hindi makapasok sa isang bansa na gusto mong makarating, hindi ka binigyan ng visa. Yung iba po, maminamahal, ay talagang naglulupasay sa simento. Hindi lang nakarating yan sa ibang bansa, lalo na sa kaharian ng langit. Amen. Kasi kung hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit, meron ka pang isang destinasyon. Ito po yung impyerno at ang dagat-dagatang apoy. Yung dagat-dagatang apoy, ito ang pinakamahirap. Sabi ng banal na kasulatan, sa dagat-dagatang apoy, wala nang tuntungan ang iyong paa. Puro apoy at uod ay hindi mamamatay at ang apoy magpakailanman. Amen. Hindi baling madinay ka sa pagpasok sa isang bansa kasi maganda naman sa bansa natin. Mas maraming lugar na maganda sa lugar natin. Hindi ka man makapasok, hindi ka lugian sa iyo. Pero kung ikaw po, maminamahal, ay i-reject ng mahal na Panginoon. Ikaw ay i-deny, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng kalikuan. Amen. Yan po ang pinakamasaklap na rejection mararanasan ng tao. Pero, mga minamahal, sabi ng Biblia, wala na kayong maidadailan. Amen. Hindi kayo pwedeng, wala na tayong pwedeng idahilan. Bakit? Lahat ng paraan ginawa na ng mahal na Panginoon. Nagpadala siya ng mga propeta, nagpadala siya ng mga apostol, maraming mga ebanghelista, maraming mga mangangaral, hanggang sa iba't ibang henerasyon na patuloy nagpapadala ang ating mahal na Panginoon. Pero ayaw mo pa rin. Nagmamatigas ang iyong puso, sabi ng banal na kasulatan, so that
are without excuse. Wala ka nang pwedeng idahilan. Sabi dito sa Kawikaan 1, talatang 23 hanggang 29, dahil tinanggihan mo ang kanyang salita, tinanggihan mo ang kanyang saway, tatawa ang Diyos sa panahon ng iyong kabagabagan, sa panahon ng iyong kahirapan. Tatawanan ka lang ng Diyos, hindi kanya na matutulungan. Basahin natin yung talata. Mga Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 29. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumarating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Amen. Yan po, maminamahal, darating ang araw. Ngayon, ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nanliligaw. Sabi nga ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 19 hanggang 20, sabi diyan, maminamahal, ang Diyos ay nanunuyo sa pamagitan namin. Nanliligaw siya. Ang mahal na Panginoon Diyos, maminamahal, siya ang nanunuyo, siya ang nanliligaw, siya ay namamanhik. Sabi na sa pamagitan namin ay makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. Siya ang naninikluhod ngayon para lumapit tayo sa mahal na Panginoon, tanggapin natin yung inaalok na kaligtasan. Pero, pag tinanggihan mo, maminamahal, sabi ng Biblia, darating ang araw, wala ka nang pwedeng idahilan. Amen. Wala ka nang pwedeng idahilan. Lahat ng iisipin mong dahilan, hindi na yan acceptable. Kaya ngayon, mga minamahal, sabi nga, your excuses is good, but I need your response. Ang gusto ng mahal na Panginoon, tumugon ka ngayon. Huwag kang maraming dahilan. Tignan nyo yung mga nagdahilan dito, halatang nagdadahilan lang. Napakababaw ng dahilan nila. Bumili ako ng bukid, kinakailangan kong tignan. Saan ka makakita ng taong binayaran na muna yung bukid tapos doon niya palang titignan? Amen. Malay mo yung bukid na nabili mo, puro cannibals pala yung nakatira. O, bibilin mo ba yun? O, sabi, nakabili akong 2 magkatuwang na baka, kinakailangan kong subukin. Pero magbabayad ka ba ng baka? Tapos doon mo palang susubukin. Paano kung mga payat pala yun, mga sakitin pala yun, binayaran mo na, doon mo lang susubukin. Ibig sabihin, dahilan lang nila yun. Amen. Yung isa, bagong kasal daw siya. Bakit mawawala ba yung asawa mo kung ikaw ay dadalo sa gawain ng Diyos? Isama mo. Amen. Praise the Lord. Isama mo. Halatang alibay lang yan. Kaya ito yung mga dahilan ng mga tao na darating ang araw, sabi ng Biblia, lahat naman ng paraan para papasukin sila sa karya ng Diyos, pero hindi mangyayari. Amen. Sabi ng John chapter 5 verse 40, ayaw niyong magsilapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Basahin natin 2 talata. John 5:40 at saka John 6:37. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanatay 5, talatang 40. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Amen. Sunod. 6:37. Dito po sa John 6, 37. chapter 6, verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen. Amen. Pag pinagbigyan mo naman, maminamahal, ang paanyayan ng ating mahal na Panginoon, wala siyang matigas na tinapay, walang masamang tinapay sa kanya. Lahat tatanggapin niya. Kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa, kahit ang kasalanan mo ay sinlaki ng barko, sinlaki ng Titanic, ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng karagatan. Amen. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ang lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Amen. Bakit? Ayaw nyo magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay nasa unthankful generation, ungrateful generation. Gaya tayo, maminamahal na mga tao nung panahon ni Noah. Sabi ng Biblia, ang mga tao po ay abala.
Nagtatayo ng bahay, sila mga minamahal ay nagninegosyo, nagtatanim, nagsisipag-asawa hanggang dumating ang paglipol at nalipol silang lahat. Bakit? Wala silang panahon sa Diyos. Amen. Ang pinakakasalanan ng mga tao ng panahon ni Noah, sa henerasyon ni Noah, wala silang panahon sa Diyos gaya ng mga panahon natin ngayon. Bakit hindi tayo tinitigilan ng bagyo? Pagkatapos ng bagyo, mayroon naman darating naman mga lindol. Pagkatapos ng lindol, mga minamahal, maaring magkaroon naman ng volcanic eruption. Pagkatapos naman ng volcanic eruption, nagbabanta naman yung World War III. Anytime, magpaputok ng mga nuclear bomb itong mga baliw na mga leader ng bansa na gusto nilang sakupin, mga minamahal, gusto nilang mangamkam ng iba't ibang lupa sa iba't ibang bayan o iba't ibang bansa. Yung mga sakim na mga leader ng bansa, kaya nga gumawa sila ng nuclear bomb para angkinin nila yung mga ibang lupa ng kanilang nasasakupan ng kanilang mga kalapit bansa. Sabi rito, basahin po natin ang talata, mga minamahal. Kindly, basahin natin ang Mateo 24, talatang 39 hanggang 41. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 39, 37 37, hanggang 41. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nag-aasawa at pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babae magsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. Amen. Ganyan, maminamal ang panahon natin ngayon. Wala silang panahon sa Diyos. Sabi rito, maminamal, ang mga tao po ay nagsisikain. Nakapokus sila saan makakakuha ng pagkain. Sabi, nagsisiinom. Pag bagong sweldo, nandyan, inuman dito, inuman doon. Nagsisipag-asawa at pinapag-asawa. Ang kanilang mindset, paano magkakaroon ng magandang buhay at masayang buhay sa pamagitan ng pag-aasawa. Ang sabi para maminamahal, at hindi nila nalalaman na dumating ang paggunaw at tinangay silang lahat. Amen. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, darating ang araw, wala na tayong maidadaylan. Now is the day of salvation. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, mga minamal, naranasan mo ng iningatan ka ng Diyos. Sa panahon ng kagipitan, iningatan ka niya. Sa panahon ng panganib, naranasan mo, mga minamahal. Kahit bata ka pa, naranasan mo na yan. Iningatan ka ng malapang noon, iniligtas ka niya. Pero ito naman ang kanyang hiningi sa iyo. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation, now is the accepted time. Amen. Bakit naranasan mo ng mga panahon na ikaw ay nasa panganib? Halimbawa, masasagasaan ka na lang na iligtas ka pa. Maaring naranasan mong munti ka ng malunod pero nasagip ka pa. Naranasan mo, mga minamahal, na ikaw may sakit nung ikaw ay bagong silang pero naisalba ka pa, naligtas ka pa. Yun yung sinasabi ng Biblia, sa panahon ng ukol ay ikaw ay aking sinakluluan. Yeah. Sa panahon ng gipit na kalagayan, ikaw ay aking tinulungan. Pero ito naman ang iniling niya sa iyo. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang panahon ng pagtanggap. Sabi rito sa talata, mga minamahuling talata, 2 talata, dito sa 2 Corinthians 6, 1 and 2, at ang huling talata, Obadiah 1:15. Dito po sa aklat po ng ikalawang taga-Korinto, kabanata po ay 6, ang talata ay 1 hanggang 2. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Dito po sa aklat ng Obadias, kabanata po'y 1, talatang 15. Sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng bansa, kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa panahon ng
kagipitan, ikaw aking sinakluluhan. Sa panahon ng pagliligtas, ikaw ay aking iniligtas. Kaya huwag mong tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng kaligtasan. Inaalok sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Kapag tinanggihan mo pa siya ngayon, sabi ng Biblia, mga minamahal, babalik sa iyong sariling ulo. Ang sabi rito, mga minamahal, kung ano ang iyong gawin, ang ay gagawin sa iyo at ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Darating ang araw, ikaw naman, mga minamahal, ang magdadailan, pero mga minamahal, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong excuses. Hindi niya tatanggapin na yung pagdadailan. Kaya nga, imbis na tayo magdailan, gumawa tayo ng paraan. Amen. Sapagkat ang gusto ay maraming paraan, pero ang ayaw, hindi nauubusan ng dailan. Amen. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bago mauli ang lahat. Ngayon ang araw ng kaligtasan, now is the accepted time. Habang napapakinggan niyo po ang awiting I Give You Jesus, buksan niyo po ang inyong mga puso. Sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po, mga mga katagang ito po'y panalangin ng pagsisisi, pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Banggitin niyo po, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sila. Mahal na Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba, lumalapit, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po akong tunay na anak mo. Mahal na Panginoon, isinusuko ko po ang lahat sa akin. Gawin mo kong makabulo ang mananampalataya. Iligtas mo ko 10 ng aking mahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sila at patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalamang pangalan sa kalitang buhay, nawa ang mga salita ay tumimo sa kalamang mga puso, sa kalamang mga isip, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila sa kalamang mahal sa buhay, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, bilang point of contact, sama-sama po tayong manalangin. Ipatong nyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga gadget na pinakinggan, sa inyong tablet, sa inyong laptop, o sa inyong computer. Maminamalo sa inyong mga monitor, ipatong niyo po yung mga kamay. Habang ang kabilang kamay, patong niyo po sa inyong mga katawan na may karamdaman ng iyong kabilang kamay. Sama-sama po tayo manalangin. Sa pangunang panalangin po natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, tayo po ay pagilingin ng mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang patuloy po kami nagsusumamo, malapang Panginoon, humingi ng habag. Iunat mo po yung mapagpalat, makapangyarihan kamay. Dakilang Diyos, patuloy mong ipagkalubang complete recovery na ang beloved Brother Bong. Ganyan din si Leticia Carino, malapangin na kanyang karamdamang cancer sa leeg. Kahabagan mo po siya, bigyan mo siya ng panibagong buhay. Si beloved Sister Rosetta Ortega, malapangin siya po yung na-stroke. Ibalik mo muli ang kanyang dating lakas, ang kanyang kalusugan, malapangin. Si Glesil Repollo at si Crescia May Repollo, malapangin na mamaga ang kanilang ngipin. Bigyan mo po ng kagalingan, malapangin. At ganyan din si Lea Enrique, malapang masakit po ang puson, malapan bigyan mo siya ng kaginawahan, kagalingan. Si Nestor Capina, bumaba ang kanyang blood pressure, malapan balik mo sa normal. Si Elizalde Morales, sumasakit ang dibdib at may takot na gumagambala sa kanyang isipan, malapan bigyan mo siya ng kapanatagan, malapanginoon, payapain mo kanyang kalooban, pagalingin mo po ang karamdaman sa dibdib na ang beloved Elizalde Morales. At si Evelyn Makiso, malapanginoon, manumbalik sa paglilingkod sa iyo. Si Marlon Ramos, dalangin ko po, malapanginoon, maging normal ang kanyang pagdumi. Si Rodelio Rama, may mild stroke, malapang balik mo sa normal, ibalik mo ang kanyang kalusugan. Si Miriam Yamugan, malapanginoon, mawala ang ugong sa tenga at ang kanyang karamdamang sipon. Gayun din dalangin namin si Lolita Timanil, masakit ang ulo, may sipon. Lutasin mo ang kanyang problema, marital problem, financial problem, malapanginoon. Gayun din si Paul Bugtong, dalangin po namin ang kanyang karamdamang trangkaso. Dakilang Diyos, kabagan mo po siya. Hipuin mo ang beloved Brother Paul Bugtong, malapanginoon. Si Remy Estrada, masakit ang kaliwang binti. Kabagan mo sila, malapang pagalingin mo po sila. Sa mga oras na ito, amin po sinasaway lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa pangunang panalangin namin, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, lagnat, trangkaso, ubos, sipon, pananakit ng ngipin,
alipin. Lahat ng sakit karamdaman pinalayas namin ngayon din sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Vices begun. Problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Binibigay ko pang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. At God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa mensahe po na kaligtasan nating napakinggan na pag-aralan po sa gabing ito. Amen. Tayo pinagpalang muli ng ating malapig sa ng mga banal na salita. At sa pangunguna po ng aming beloved Pastor Evangelist Rudy Almeida, kami pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. At sa araw ng bukas, 9 p.m. to 10 p.m. po tayo. At ating po nakasama na kapiling ating beloved ordained preacher, ating mga ngaral, beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Sa ating beloved preacher, Brother Lido Payumo, na kasama din natin sa gabing ito. At sa ating online technical side na umantabay sa ating webcast, sa ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Brother Aldan Cristal, at sa lahat po natin mga beloved live webcast viewer. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po, and good night. He's everything, he's everything.